Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po gusto kong pag-usapan itong naganap nga po na pagtitipon. Regarding po ito dito sa pag-introduce ng ating mahal na Pangulo para po sa 2025 campaign, para po sa midterm election, no? Bali, binanggit nga po doon ni President Bongbong Marcos kung sino-sino po yung mga tatakbong senador under this Marcos administration, or yung tinatawag po nilang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan. So, ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati, which is yun nga po yung nangyayari currently, na nangyayari ngayon, no? Bali, alam niyo naman po itong grupo ng mga kritiko ng ating mahal na Pangulo, sila yung nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo, no? Kasi isa sila sa ginawang kasangkapan para gumawa ng fake news, para manira, sirain yung kredibilidad ng isang leader na taos-pusong naglilingkod para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero yun nga, hindi naman kasi natin makokontrol itong mga kritiko ni President Bongbong Marcos, lalo na po kung natatapalan sila ng salapi. Kung natatapalan yung mga bunganga nila ng salapi, wala talaga tayong magagawa dun, no? Alam mo yung tipong kahit maraming ginagawang mabuti, maraming ginagawang proyekto ang pamahalaan, marami pa rin silang nasasabi, marami pa rin silang paninira na ginagawa. Kasi nga, wala tayong magagawa. Kasi nga po, nabili na sila eh. Kumbaga, parang ganun na lang din yun eh. Nabili na sila, kaya kahit anong kagandahang maipakita, kahit gaano kadaming proyekto ang nagagawa para sa mata nila, ang tanging perfect lang itong poon nila, 'di ba? So yan. Bali, pinangunahan nga ni President Bongbong Marcos po, no, yung pag-i-introduce niya one by one nitong mga senator na tatakbo under the Marcos administration. So isa-isahin po natin, no? Ayan, bali, ginanap po ito dito sa may PICC, no? Ayan, ang sabi ni President Bongbong Marcos, tanga ng prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ayan. So sana mga kababayan, itong mga maihahalal or itong mga papasok dito sa na 12 na senator, no, panibagong senador, yung iba re-electionist. Sana itong mga senator na tatakbo, ang tanging interest lang sana nila yung paglingkuran ang ating mga kababayang Pilipino. Alam naman natin na maraming nagdaang politiko na pina-priority yung mga sarili nilang interest. 'Di ba? Kilala naman natin kung sino yung mga yan. Yung inuuna yung kapakanan nila, inuuna yung kapakanan ng kaibigan nila, porkit kaibigan, kailangan nilang pakisamahan, porkit may utang na loob, kailangan nilang sundin kung ano yung gusto ng kaibigan na yon. 'Di ba? Yung isang kaibigan na yon. Porkit kaibigan, kailangan hindi na questionin about sa budget. Porkit kaibigan, hahayaan na lang kahit tamad-tamad magtrabaho. Porkit kaibigan, hahayaan na lang na may mga inaargabyado itong taong to. 'Di ba? So yun yung iniiwasan natin. Dapat yung mga leader na pipiliin natin, matuto na tayo mga kababayan. Nasa sa inyo pa rin naman ang desisyon kung sino yung mga iboboto nyo. Pero sana, sabi nga ni PBBM, yung mga iboboto natin, no, yung totoo sa hangarin nila na paglingkuran, pagsilbihan ang ating mga kababayang Pilipino. No, sana yung mga politikong mananalo dito sa election 2025 yung mga totoong may pakialam sa Pilipinas at sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Sana yung masipag magtrabaho, hindi yung lang, tapetiks-petiks lang, patulog-tulog lang, yung mahilig lang mamuna pero siya mismo hindi naman nagtatrabaho, yung ganon. No? Wag na tayong makinig basta-basta dito sa mga politikong ito na puro mabulaklak lang na salita ang kayang sabihin pero hindi naman kayang gawin. Yung magsasabing kunin mo ko, tutulong ako, pero hindi naman tumutulong.
ang ginawa nung nabuko dahil dyan sa confidential funds na yan. Anong ginawa? Nanira. Ano pa? Kung ano-anong akusasyon sinasabi, wala namang mapatunayan. Kung ano-anong pinapakalat na fake news, wala namang, hindi naman nila idaan sa tama. Parang ilang taon na nga actually silang ninira, pero hanggang ngayon, puro paninira lang ang alam nila. Tapos pag bumalik sa kanila, pag nagbumirang sa kanila yung mga masasamang gawain nila, sila na yung biktima. 'Di ba? Isa-isayin natin yung mga tatakbo po under this administration. So una na dyan, si DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos. Ayan. Bali, sa kasalukuyan siya po yung secretary ng DILG. Ayan. Tsaka si Makati City Mayor Abigail Abby Binay Campos. Ayan, alam naman natin itong dalawang to masipag din magtrabaho, no? Itong si Secretary Abalos, nakita naman natin kung paano kumilos dito sa DILG and pati nung ano pa siya, nasa Mandaluyong pa siya. Ganun din naman po si Mayor Abby Binay na sobrang ganda ng Makati nung siya yung mayor po siya. Napakaganda ng Makati. Alam niyo naman po yan. Tatak Abby Binay yan, no? Sino pa? Si Senator, isa po sa mga inendorso ni PBBM is si Senator Pilar Juliana Pia Cayetano. Bali, isa pa pong inendorso ni PBBM si former Senator Fanfilo Ping Lacson Sr. Ayan. Senator Manuel Lito Lapid, Senator Maria Imelda Jose Paremedios Amy Marcos, which is hindi ko po iboboto. Ayan, kasi mga kababayan syempre isang kaibigan siya ni Sara Duterte. Alam mo yung kapatid mo, grabe pagtrabaho, grabe effort, grabe yung parang halos din na natutulog sa pagtatrabaho. Pero ikaw tong kapatid na sinusuportahan pa rin, lalo na yung mga maling gawe ng mga Duterte, tapos sumusuporta din dun sa puganting si Kibuloy. Diba? Grabe yung statement niya dun suportado niyang puganting si Kibuloy. Diba? Kaya X na sa akin to. Ayan, sino pa po yung mga inendorso? Former Senate President Vicente Tito Soto III. Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. Ayan. House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ayan. Iboboto ko to mga kababayan. House Deputy Speaker and Las Piñas City Lone District Representative Camille Villar. So ito po yung 12 na inendorso ng ating mahal na Pangulo. So, ako, hindi rin naman ito yung total na iboboto ko, no? Pero, dito sa mga inendorso ni PBBM, ang sure na iboboto ko, kasi hindi pa naman ako sigurado sa iba, yan, si Mayor Abby Binay, number 1 ko yan. Si DILG Secretary Ben-Hur Abalos, boboto ko rin. Syempre po, ayan, si Tito Soto, boboto ko rin siya. Si Senate Majority Leader Tol Tolentino, boboto rin natin. Siyempre, hindi mawawala si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Ayan, tsaka for now, yun lang po muna yung iboboto ko. Di pa ako sigurado sa iba. Pero nakita naman po natin yung survey. Di ba nag-survey tayo nung mga nakaraan? Bali, nakadalawang survey lang tayo noon mga kababayan. And isa sa mga maingay talaga na pangalan is si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at saka si DILG Secretary Ben-Hur Abalos, no, na itong dalawang to grabe rin magtrabaho. Kahit si ACT-CIS Erwin Tulfo, grabe magtrabaho yan. Yun, nasa ano pa siya nasa DSWD pa siya Sobrang sipag din. Grabe din yung dedication na maglingkod sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya, syempre, iboboto natin itong mga nagpapakita talaga na inuuna na priority yung ating mga kababayang Pilipino.
Ayan, bali, the Alyansa is composed of the nation's 5 leading political parties. Namely, syempre yung partido ni PBBM, Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, and National Unity Party. All are rallying behind the call for unity and a commitment to achieving the transformation that will bring about progress for the country and address the urgent needs of every Filipino. So yun mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, bago tayo bumoto, kilatisin muna natin maigi itong mga iboboto natin, no? Para hindi na matulad sa nangyari, hindi matulad dun kay Sara Duterte na sa una, ang galing lang magsalita, susuportahan daw, tutulungan daw si PBBM. Pero ang nangyayari, parang si PBBM lang yung pinaka nagtatrabaho talaga at yung Vice President hindi. Parang last year, ganyan din, last campaign, last administration, ganyan din yung nangyari, no? Na ang Vice President, which is si VP Leni, former Vice President Leni, at si former President Duterte, hindi magkasundo. Paano ba naman? Pinag-iinitan ni Duterte si Vice President Leni noon, diba? So, ngayon naman, ang nangyayari, ito namang grupo, or itong mga tagasunod ni Sara Duterte ang may planong patalsikin si PBBM, no, na itong mga tagasunod niya or mga supporter niya mahilig gumawa ng fake news na hanggang ngayon walang napapatunayan. Sasabihin na naman nila dahil nga dun sa lumabas na fake video edited na pulburon, sasabihin na naman nila balik tayo sa pulburon. Alam niyo mga kababayan, noong 2021, nagpa-drug test si PBBM, nag-negative. Si Digong ba noong 2018, nagpa-drug test nung sinabihan siyang magpa-drug test siya? O di ba hindi? Pero yung nagpa-drug test, pinipilit siya pang magpa-drug test. Ano ba gusto niyong patunayan? Gusto niyong paniwalain na totoo yung unedited video kahit na hindi naman. Gusto niyo lang ma-justify na tama yung mga marites na mga pinakikinggan ninyo kahit wala naman talaga silang legit na source. Na kahit sila mismo, hindi nila nakita. Caught on the act. Hindi. Diba? So kung kayo nga hindi nyo alam kung ano yung totoo, hanggang ngayon nagugulhan pa rin kayo, yung mga nagpakalat ng video na yan, kahit sila, hindi sila sigurado Diba? So yun mga kababayan, reminder lang sa mga kapwa ko kababayan na mga buboto, no, maging wais po tayo. Huwag na tayong bumoto dito sa mga nagpapakyut lang sa Senado or sa kahit sa ampang ahensya ng pamahalaan. Dapat yung nagtatrabaho talaga. Hindi yung mga nagpapapogi lang. Hindi yung nanalo lang dahil artista sila, hindi yung nanalo lang dahil may apelido na nakadikit sa mga pangalan nila. Sana yung talaga, yung may interest na mapaunlad, makatulong sa administrasyon para mas mapaunlad ang Pilipinas, hindi yung sariling interest lang, yung interest lang ng pamilya nila yung uunahin. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat.